Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglabak-labak na ta. With evidence ako po. She is small but she's terrible. She's on fire. Mas lalong mariregla si Atty. Kapunan. Mas lalong may laway si Jinky Luistro. Mas lalong totolo ang sipon ng isang prosecution lawyer, mga kabibig. Grabe, mga kabibig. Iba si Attorney Christine Ferrer. Talagang pak na pak. Iba talaga mamili si VP Sara ng mga lawyers, kabibig, no? Inatake, sinabunutan ni Attorney Christine Ferrer ang prosecution, kabibig. Grabe. Ikaw na Attorney Ferrer. Nakakaloka. Attorney Christine Ferrer. Ito pala siya, expertise niya, mergers and acquisitions, taxation and corporate law. Ang galing. As in, madami. Grabe, hanep na. Lead the team behind the 25 billion tax compromise. Sa grabe ka, bibig. Ang galing niya. CPA lawyer with 15 years of experience in corporate law, taxation, and litigation. So, anong ibubuga ni Jinky Luistro? Anong ibubuga ni Joel Chua? Anong ibubuga ni sino ba? Ni Kapunan? Ito 15 years of experience in corporate law, taxation, and litigation, a trusted advocate with a proven record of excellence and landmark achievements. Grabe! Nawindang si Chis Escudero, nawindang ang prosecution. Hala, niregla si Kapunan. Sabi dito ni ni Presi Calma, bongga ang mga lawyers ni VP Sara. Small but terrible. Champion and best debater. Kaya pala nakakulo dugo ni Kapunan. Kumukulo daw ang dugo ni Kapunan. Ang bata pa ng mukha, parang walang alam, pero ang lalim ng achievements. Matindi to, grabe, no? As in, walang tapon ang mga lawyers ni VP Sara. Grabe. Believe ako kay VP Sara. Kasing lalim ng dimples niya, ang galing-galing ng attorney ito. Kaya kawawa ang prosecution. Maglalaway na naman si Jinky. Sisipuno na naman yung isang lawyer. O di kaya mariregla ulit si Kapunan. Yon, kabibig. Kung akala nyo, si VP Sara, bloodbath talaga ang binigyan ni VP Sara. Hindi pa nga nagpakita si VP Sara, nagkalaway-laway na si Jinky. Niregla ni si Kapunan, tumutulo na ang sipon ng isang lawyer nila. Hindi pa dumating si VP Sara, ha? Bloodbath talaga. Hindi na bloodbath, laway bath. Eto ang video, kabibig, kung saan grabe, tumayo talaga siya. At talagang hindi ibig sabihin nagwarak, kundi grabe. Kung makabuga ng apoy, sunog na sunog si Cheese. Sunog ang kilay ni Cheese, kabibig. So watch this video. Your Honor, can I comment Yes, on that, Your counsel Honor? for the respondent. Your Honor, under the rules, the witness has to identify the document in open court. The problem with their stipulation, Your Honor, is that they will be having the witness identify the documents out of court. So therefore, it is no longer part of the trial. And there's a problem when it comes to the offer. There will be a problem when it comes to their offer of evidence, Your Honor. And with regard to the counter manifestation or the statement of counsel that we want to look at the witness while she's flipping the document, Your Honor, precisely that is what we are doing right now, Your Honor. So we object to the proposal that the examination of the ARs be done outside the court, Your Honor. I think the purpose... Your Honor, please, counsel for Attorney Kapunan, the court views it perhaps as an opportunity to provide an avenue for possible stipulation as to the ARs that you did not stipulate on. Because if I remember correctly, the reason why the ARs presented earlier, the 845, under the witness, Mr. Attorney Wamil, was that the observation of the respondent was it was simply contained in a folder, transparency on a folder, and that there was no real sequence to it. So perhaps we can set a date for possible stipulation on the ARs, not really for the witness to confirm it, but for possible stipulation on the ARs, Yeah. if the respondent is open to it.
Your Honor, unfortunately, we will not stipulate, Your Honor. We didn't stipulate in the case of Wamil, Your Honor. The same position is maintained, Your Honor, in the case of this witness, Your Honor, because after the ARs have been submitted to the Commission of Audit, Your Honor, the OVP and the DepEd no longer had control over these ARs. So therefore, we do not know what were the receipts that were provided by the COA and how many receipts were given by the COA to the prosecution, Your Honor. And second, these are not common exhibits because we did not mark those documents or ARs as our own. We didn't adopt them as our own evidence, Your Honor. And third, the ARs that were presented or are being presented now by the prosecution have not been compared with our own copies, Your Honor. So we cannot determine with certainty, Your Honor, if their ARs are actually identical with our copies, Your Honor. So Yes, Attorney Christine. So you do not want to take the opportunity to compare your copies of the ARs with their copies of the ARs as submitted to COA or as allegedly submitted to COA? Your Honor, upon discussion with the team, Your Honor, unfortunately, we cannot do that. Noted. Attorney Gabunan, what is Narinig nyo na. Ito sabi ni Cho Moreno, pikonselor na kapunan, di ka chika kay manenay. Naku kapunan, babalik talaga ang regla mo. Kahit 80 years old ka na, may kasamang igit. Halatang di niya palulusutin si kapunan sa Lunes. Go, Attorney Ferrer. Taga-Agusan del Sorian, batch 2000 sa high school. Uy, ang magaling pala to, taga Mindanao. Literal na small but terrible. Try to imagine si SP ang presiding officer. Si Gatchalian, ano kaya sabihin niya? Small but terrible, my goodness, regla ka naman kapunan. Hala mo, CPA mandain ni siya. Ni talaga dyan CPA lawyer. Kaigit na jud na sila. Ngako, lalong maglalaway si Jinky, sabi ni Mauna Loquero. Ay, ang piti-piti ng oy. Hala, grabe ang tabayanan sa sunod na kabanata. O, diba? Sabi ko sa inyo, ang mga tao manonood kapag ang depensa na ang maglilitigate. Pero pag ang prosecution, sina Kapunay, sina Chua, sina Jinky, hindi manonood ang tao, mga boring kasi sila panoorin, parang nakakaantok, walang excitement. Pero pag ang depensa na, Attorney Poa, itong si bagong Attorney Ferrer at yung iba, ang mga tao para nakatutok sa TV. At because nakatutok sa TV, mas marami silang natututunan. Sa mga cellphone nila, mas marami silang naging alam tungkol sa confidential funds ni BP Sara. O diba? Nakakahiya ka, bibig. Maglaan ako ng oras sa Lunes dahil sa iyo, Attorney Ferrer. Small but terrible. O, tingnan nyo ka, bibig. Diba? Ang mga tao excited at interested na makaigit-igit na ang prosecution. Tapos sasabihin ng mga righteous kakampwets na kesyo agresibo kasi young attorney pa at hindi kagaya ni Attorney Poa na malumanay and there's the defense din daw Arjun. Hindi ka bibig. Oo, yun ang kayang atake ka bibig. Ang galing. Ang gagaling ng mga lawyers ni VP Sara. I hope and pray that VP Sara will be acquitted and become our next president. O, ikaw lang ba ang nagpray? Marami ang nagpipray na sana ma-acquit si BP Sara, na sana si BP Sara na ang susunod na presidente, kabibig. Ang chika-chika, kabibig, ito ha. Nabasa ko lang sa Politico na kung sakali si BP Sara ma-convict, si Basti daw ang papalit kay BP Sara ang tatakbo sa 2028. Kasi nga si Basti daw na-introduce na sa maraming politiko, naging presidente ng PDP Laban, sumasali sa Rage. Alam nyo na yung Rage, di ba? Yun daw ang nakita ng mga tao na naging visible si Basti, naging active si Basti. At may mga ano daw, based sa chika-chika, kinakausap ng ilang politiko na lumipat na sa Duterte Alliance. Halak! Lilipat na ba yung mga magnanakaw? Naku, I'm sure ha, has-hasan talaga yan ni BP Sara or ni Baste. Alam nyo itong pag-upo ni Marcos at for example, uupo ulit ang mga Duterte sa 2028. Hindi talaga makaalagwa yung mga double plastic na mga
mga congressman, mga mayor, mga gobernador, mga congressman, mga senador, hindi na talaga kayo makakaalagwa pag makakaupo ulit ang mga Duterte. Kaya, ang ginagawa ng admin ngayon, kailangan talagang walang Duterte makakaupo. Lahat bigyan ng kaso, lahat ikukulong. Sinong iuupo nyo? Si Lisa Marcos na tatakbong presidente. Payag ka ba na si Lisa Marcos tatakbong presidente tapos ang kayang vice president si si Torre. Hala, Lisa Torre. Si Lisa Marcos at si Torre daw ang magsanib puwesta sa 2028. Ano ba naman yan? Ay, bahala na kayo kabibig kung sino mabotohan nyo. Ay, pero, ano lang, hintay tayo, di ba? Hintay tayo. Alam nyo mga kakamping, gamit na gamit kayo ni BBM. Oo. Kuhang-kuha ni BBM ang kiliti niyo. Pinasasayaw lang ni BBM yung mga politikong kakamping. Opo. Kaya, maghintay kayo sa karma nyo. So, yun lang kabibig ang ating latest libak-libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Grabe! Ang galing ni Atty. Ferrer. Small but terrible. At kinatatakutan na ni Kapunan daw. Niregla na daw si Kapunan. Bye everyone. See you next time.